Bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita mga kamamaha, kausap po muna natin ang chairman ng Commission on Elections, si Chairman George Erwin Garcia. Ito'y kasabay ng papalapit pa rin pong halalan sa May 12. 52 days na lamang bago po ang halalan. Magandang tanghali po sa inyo at welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Comelec Chairman George Garcia. Sir, si Bombo Genesis po ito, kasama natin si Bombo Victor. Chairman. Magandang tanghali po sa inyong dalawa at magandang tanghali po sa ating mga kababayan. Thank you for joining us, Chairman. Sa ngayon, 52 araw na lamang bago po yung halalan. Kamusta po yung paghahanda po ng Commission on Elections dito, Chairman? Bobo Dennis, Bobo Genesis, Bombo Victor, alam nyo, so far naman po ay natutupad yung ating mga timelines. Ibig sabihin ay eksakto sa mga panahon ng ating pong na pinagplanuhan. Yung pong balota na print natin na mas maaga kumpara doon sa ating na-deklarang update. Bagamat nagkaroon tayo ng initial na problema ng mga bandang Enero dahil nga sa mga natanggap nating restraining order. Ngayon po, ongoing ang mga verification ng mga balota natin. Ongoing din po yung mga pagtitrain ng ating mga guro na gagamitin natin as electoral board members sa buong bansa. At the same time po, yung para naman po sa ating overseas voting, ay ongoing po yung pag-enroll ng mga kababayan natin abroad para makaboto sila gamit ang internet. At the same time, nagtitrain din po tayo ng mga miyembro ng Philippine National Police na gagamitin natin sa ating pong iba't ibang parte ng bansa kung sakaling merong mga teachers o electoral board members ang hindi makapagsisilbi sa araw po ng halalan. And therefore po, ngayon ongoing na rin po yung pagdideploy namin ng mga ilang election paraphernalia sa iba't ibang parte ng ating bansa. Maliban na lang sa makina na mangyayari po ngayong bago matapos ang Marso at yung balota naman ay aming i-distribute sa second week ng Abril. So ito hong serye ng mga training, yun pong verification doon sa mga baluta. Lahat ng mga ito, Chairman, kailan po yung target ho nating matapos? Yung pong verification ng balota, yan po yung matatapos ng April 20, pero yan po yung katapusan na yan, mga bandang nasa NCR na at yung malalapit na region, katulad ng Region 3 at Region 4, dahil mas mabilis at madali po itong ma-transport. Yung po mga mauuna natin, at nauna rin natin na imprenta at nauna natin ita-transport, isi-ship out, ay yung mga malalayong lugar katulad ng Bangsamoro o katulad dyan sa bandang area ng Caraga o Batanes. Dahil ang ating pong strategy mas malayo, mas maaga ang printing, mas maaga ang distribution ng election paraphernalia. May contingency ho tayo dito, Mr. Chair. Halimbawa, paano kapag nagkaroon po ng aberya doon sa pagbibiyahe, like yung inter-island sa pagbibiyahe, ano? Nagkaroon po ng halimbawa, may mga nabasa, and I understand na kapag ka-printing ng ballots, parang hindi na yata natin sinusubrahan, ano? Eksaktong bilang ko yata yung piniprenta ko natin. 1:1 po ang ating balota na inimprenta, 68,542,546 ang naimprenta natin ng mga balota sa buong bansa. At wag po kayo maglala, yung pinaglalagyan ng mga balota ng mga kahon ay waterproof. At siyempre may mga contingency measures tayo lagi na lagi namin ipinatutupad sa panahon kapag tayo mag-ship out na ng ating mga election paraphernalia, lalong-lalo na ng balota. Kita niyo po yung nangyari sa printing ng balota. Kahit na nagka-problema tayo, sinigurado pa rin natin na implement natin yung contingency measure natin kung kaya nakatapos tayo on time sa pag-iimprenta ng mga balota. Lately, sir, pumunta ho kayo dyan sa bahagi ng Mindanao area, no? Nagkaroon po ng peace covenant signing ng mga kandidato dyan sa may bahagi po ng Bangsamoro at mga opisyal. Kamusta ho yung naging pag-uusap po niyo dito, Mr. Chairman? Talaga pong nung una pagdating natin doon at nung una mag-upuan, magharapan yung mga magkakalaban na kampo, medyo tensyonado. At kahit tayo, ramdam na ramdam natin yung tensyon. Pero nung makapagsimula na po makapagsalita, makapag-usap, at mabigyan din natin yung ating pakay doon, ay alam niyo, naging maayos po. At so far, so good. At natutuwa tayo sapagkat alam niyo po, kung merong isang area na talaga na medyo, alam na natin na medyo nag-anticipate tayo ng pagtaas ng kaguluhan, ay dyan sa area na yan. Pero dahil dito sa pagpirma nila, paglagda nila sa isang covenant o kasunduang pangkapayapaan, medyo nakais po ito ng tensyon. At sila mismo nagsabihan, hindi naman po kami para magpatayan sapagkat magkakamag-anak po kami. We belong to the same family alliance, sabi ika nga nila. At ang maganda, sabi natin, siguro nga pag may mga misunderstanding kayo, padaanin na lang natin sa isang neutral na individual o opisina para lang kahit paano hindi yung nakadepende ang bawat isa sa fake news, sa mga misinformation, disinformation, at doon pumasok yung bagong chief minister natin na pinagkakatiwalaan ng dalawang kampo. Good thing na nasaksihan niyo mismo ito, ano, Mr. Chairman. Pero ano to, susundan pa po ba ng pagbisita ko ninyo itong naunang development na ito?
Apo, at kinakailangan yung mga kasunduan pangkapayapaan na yan ay hindi lang sa level ng mga provincial governors candidate, kung hindi po pati po sa level sa mga munisipyo at sa baba pa. Kinakailangan lahat sila din ay makapagkasunduan dahil kung wala ka namang plano mabalak na masama sa pagkakampanya, sa pagkandidato, ay willing na willing ka dapat na pumirma. So, ayan po ay nangyayari na sa kasalukuyan sa bawat mga munisipyo sa mga lugar na yan. Maguindanao, sa Lanao del Sur, meron na rin po. Sa Tawi-Tawi, at siyempre yung sa Basilan ay magkakaroon din po ng mga covenant signing. Mm. Chairman, matanong ko lamang, kumusta naman po itong pag-secure ng ating international certification para ho doon sa mga system na gagamitin sa halalan? Well, ang balita ho namin this Monday ay ito-turn over na ho itong mga tinatawag ho na source code ng system sa vault ho ng BSP. Can you walk us through sa prosesong ito, Chairman? Apo, yung source code po natin, ay, lalo po doon sa machine, yan po yung natapos na as early as first week ng February. Yung po naman sa transmission, kasi ibang source code po yan, natapos na rin po yan ng first week ng February at matagal na po nakasil sa isang envelope na pinirmahan ng mga iba't ibang sektor at the same time yung mismong international certifier, yung mismong envelope na naglalaman ng source code. Ito pong pinakahuli na hinintay namin, yun naman pong source code ng internet voting natin. Kaya po medyo na-delay. First time po kasi tayo may internet voting. Yan po lahat ng source codes na yan ay atin na pong ide-deposito sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa vault ngayong darating na Lunes sa hapon. At yung pong certification, any moment from now, hinihintay po natin, ina-expect natin. Kasi sa bandang huli naman, ang importante, may certification na nagsasabi na maayos, credible at mapagkakatiwala ng ating mga sistema. Noong 2022, 3 araw bago mag-eleksyon, lumabas ang certification. Ganong ilang beses na natin ginagamit yung makina na yan dahil binili natin. Noong 2019, 10 araw na lang bago mag-eleksyon, dumating ang certification. So ito po, hopefully, mas maaga naman doon sa mga dalawang nangyari na eleksyon ng 19 at 2022. Chairman, sa March 28 na rin ho itong pagsisimula ng campaign period para ho sa mga local candidates. Ano ho ang preparation ng inyong komisyon para dito? Siyempre po, yan ang talagang mas madaming makukulit, madaming mga pasaway na ngayon pa nga lang po hindi nga lang namin matanggal sapagkat siyempre yung mga nakapaskil nila, hindi pa sila kandidato, aspirants pa lang sila, sabi ng Korte Suprema sa kaso ng Peñera versus Comelec at doon sa ating batas sa automation ng Republic Act 9369. Pero wag na wag kami may makikita ng pangapakalat-kalat ng mga campaign materials, nasa kable ng kuryente, nakapako pa sa puno, nakalagay sa mga poste. Tatanggalin po namin ang lahat na yan o kung hindi naman i-issuehan namin sila ng mga order directive para pagtatanggalin ang lahat ng yan. At siyempre, yung mga iba dyan na nakukuha sa video ngayon na talaga namang naghahagis ng mga pera sa ating mga tao, ay hindi nyo na po yung magagawa ngayong March 20. Subukan lang po nila. Yan lang po yung challenge natin sa kanila. Yun nga po, napakahirap sa kalagayan ng COMELEC. Siyempre sa bandang huli, yung ilan nating kababayan, nasisisi kami bakit hindi napapatino o bakit hindi namin napaparusahan. Yun po ay dahil sa hindi pa po sila kandidato at wala po kami magawa dyan. Tatalima kami sa desisyon ng Korte Suprema sa bagay na yan. Okay. Mr. Chair, maraming salamat. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines. One last topic na gusto ko pong itanong ho sa inyo. Kahapon, nagkaroon po ng press conference si Vice President Sara Duterte habang andun po sa may bahagi ng Netherlands. At isa sa mga nababanggit po niya ay yung statement nitong si dating Pangulong Duterte na sinabi niya sa kanya. Sabi daw ni dating Pangulong Duterte, kailangan pa niyang bumalik dahil mangangampanya pa siya para sa nalalapit na local campaign period. As of now, ano pong status ng kandidatura ni dating Pangulong Duterte, Mr. Chair? Ay, intact na intact po ang kandidatura niya. Siya po'y kandidato. Walang final judgment of conviction. Maaaring isang tao ay may hinaharap na kaso, pero hindi po yan balakid sa pagkandidato niya. Kasi kung ang dahilan lang po dahil may hinaharap na kaso ang isang kandidato, lahat po ng kandidato papailan ng kaso para hindi na lang makatakbo. So hanggat wala po tayong pinal na desisyon ng conviction sa kahit na anong korte, mananatili ang pangalan ng isang tao sa balota, maiboboto kung wala mang development sa kaso at kung sakali man ay maipoproklama kung mananalo ang isang kandidato na yan. Kung ano man po ang mangyayari after the election, yan po'y tapos na ang jurisdiction ng COMELEC at papasok ng jurisdiction ng ibang ahensya ng pamahalaan. Okay. Sorry, after po ng proclamation kung sakasakali, Mr. Chair, uupo po siya? Paano po yung magiging sistema ho dito? Kasi kalimitan po kapag hindi kagad nakakapag-serve yung isang nahalal, lalo sa isang posisyon na mayroong succession, yung po halimbawang vice governor o yung vice mayor, ang pansamantala, nahahalinhin muna doon sa na-elect, pero hindi pa nakakaupo na mayor or governor.
Okay, so kung sakasakali, at hindi pa makapauwi ano, sakali man lang ano, at hindi pa makakauwi si dating Pangulong Duterte by that time at, sakaling nanalo ho siya, yung mananalong vice mayor will be the one na uupo bilang alkalde. Interim. Pansamantala po kung sakasakali. Pansamantala po kung sakasakali. At yan naman po ang dahilan kung bakit may provision tayo sa local government code patungkol sa mga permanent vacancies at yung tinatawag na temporary vacancies. Mhm, okay. Mr. Chair, maraming salamat. Ano, thank you for joining us again sa Bombo Radio Philippines. I'm sure busy-busy ho tayo, lalo't 52 days na lamang bago ang election. Maraming salamat. Ingat po kayo, sir. Maraming salamat po sa inyong dalawa. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang Bombo Radio. Na 2025 midterm elections.